Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, pag-usapan lang po natin ito. Si Pangulong Duterte po, haharap na po sa Quadcom ng Kongreso. So ang nag-trigger po dito itong si AB Paduano po, si Congressman Paduano na tinawag niyang or sinabihan niyang naduduwag daw ba si Pangulong Duterte o naglolokohan na lang ba? Kasi ilang beses na nilang kumbaga ilang beses nilang inimbitahan si Pangulong Duterte para umattend nung hearing pero dalawang beses na lang nabigo. Ngayon nagtatampururot sila ng bakit bigla daw nagpa-schedule ng hearing sa Senado umattend siya. So bago dun sa letter na yon na nag-abiso rin si Pangulong Duterte na after November 1 is magiging available na siya. So, parang nangako si Pangulong Duterte na a-attend siya ng Quad Committee pero yun nga umasa pa rin po itong mga taga Quadcom pero nabigo po sila. Siyempre may maraming mga reason kung bakit hindi dumalo si Pangulong Duterte. Siyempre unang-una diyan yung kalusugan niya. Siyempre kailangan din nila i-consider yung edad ni Pangulong Duterte. Alam niyo naman na being a president talagang napaka-stressful yan. Kaya nga yung ang laki ng ibinagsak nung pangangatawan ni Pangulong Duterte kahit na 3 taon na siyang wala sa administrasyon o sabihin natin retired na sa pagiging government official. Talagang kumbaga ngayon pa lang nagbabawi yung katawan niya sa loaded ng trabaho niya being a president. So, kailangan nilang i-consider yun. Pangalawa, siyempre, yung pamasahe ni Pangulong Duterte. Siyempre, sabi nga niya, medyo magastos. So, wala naman siyang extra pera dahil ang pinaka source of income niya lang is yung retirement, parang yung pinaka-retirement allowance or pension niya lang. Yun lang po yung pinaka source of income niya. Hindi naman siya kagaya ng ibang mambabatas natin, mga congressman na talagang maraming pera. So, siyempre, sabi nga ni Congressman Pulong, every hearing bayad 'yan. So, maraming extra income yung mga mambabatas unlike kay Pangulong Duterte. Siyempre, isa pa dun yung nawalan siya ng gana dahil nga kumbaga nagkaroon na ng hindi magandang impression dahil dun sa ginawa ni Abante tsaka ni Boy Google na kumbaga pinipilit di umano yung si Colonel Grijaldo na sumakay dun sa script na gusto nilang mangyari. So yung integridad ng Quadcom medyo nalagay sa alangan kaya nagkaroon ng alinlangan na si Pangulong Duterte na umattend. Pero siyempre dahil kay AB Paduano na parang hinamon si Pangulong Duterte, sabi nga niya, 'di ba? Nagdolokohan na lang ba tayo? O natatakot lang siya? So dahil doon na-trigger si Pangulong Duterte kaya ito dito kay Attorney Salvador Panelo, yung kanyang dating Chief Legal Counsel na naging spokesperson niya is nag-announce po na si Pangulong Duterte ay a-attend po sa Miyerkules ng Quad Committee. So ito, panoorin po natin. Pero bago ang lahat, syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong announcement po ni Atty. Sal Panelo tungkol po sa pag-attend po ni Pangulong Duterte sa Quad Committee. The day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Alam niyo ba yan may kwento ko sa inyo ha? Basta a-attend siya,
At yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ang Presidente Duterte sa pagdalo niya dyan sa Batasang Pambansa, Batasang Pambansa sa may. So yan po, base po rito kay Attorney Salvador Panelo, pupunta po at aatin na si Pangulong Duterte sa hearing ng Quad Committee. So dito parang yung nagbigay ng babala rito si Attorney Salvador Panelo sa mga miyembro ng TUADCOM na be ready. Dahil sabi nga sa English, 'di ba? Be careful what you wish for. So dahil hinahamon nyo si Pangulong Duterte at sinabihan yung naduduwag, particular dito kay Paduano, na sinasabi niya na naglolokohan lang. Siguro oo, niloloko lang kayo ni Pangulong Duterte. Pero yung sabihan mong natatakot si Pangulong Duterte, mukhang wala sa kabukabularyo ni Pangulong Duterte yung salitang naduduwag o natatakot. So dahil yan sa sinabi mo, eto na, pinagbibigyan na kayo ni Pangulong Duterte. Siya na mismo ang nagsabi na siya ay dadalo dyan sa hearing ng TUADCOM. Kaya mag-ready na kayo. So, kailangan galingan ninyo dahil siyempre, base sa sinabi ni Salvador Panelo rito, kailangan galingan ng mga congressman yung kanilang pag-iimbestiga dahil baka mapahiya sila dito kay Pangulong Duterte. Siyempre, abogado, dating prosecutor. So, malawak na yung kaalaman ni Pangulong Duterte pagdating sa batas. Kung batas ang pag-uusapan, yung mga nakaupo dyan sa TUADCOM, parang hindi naman mga abogado lahat yan. Siguro may ilan dyan, pero mostly hindi mga abogado. Kaya yung kanilang kaalaman sa batas. Kaya nga kung iisipin mo, yun ang nangyayari sa TUADCOM, marami silang nilalabag na batas. Mga karapatan ng mga resource person, yung procedure, marami silang nilalabag. Pero dahil nga nagtatago sila dun sa salitang in aid of legislation, walang nagko-correct sa kanila. So, posible na gawin ni Pangulong Duterte yung ginawa niya kay Risa Hontiveros. Na sinermonan niya at kumbaga nilecturean niya patungkol dun sa batas. So, gantong-ganto malamang yung mangyayari kapag humarap na itong si Pangulong Duterte dito sa mga miyembro ng TUADCOM. Especially si Paduano na laging pasigaw, laging galit. Tingnan natin kung yung boses nito kagaya pa rin ng mga boses niya sa tuwing siya yung umuupo para magtanong sa mga resource person na hindi umaayon sa script na gusto nila. Subukan niyang sigaw-sigawan at sabihin niya i-contempt si Pangulong Duterte nang malaman nila yung hinahanap nila. Diyan natin masusubukan kung gaano kagagaling itong mga kongresista natin na may umaasa sa Google kung ano ang mga ibig sabihin ng mga batas. Minsan mali-mali pa yung kanyang pagkaka-interpret dahil nga based on based on his interpretation niya lang doon sa batas, feeling niya magaling na siya dahil doon lang siya umaasa sa Google. So, para tong mga parang itong si Pangulong Duterte, papasukin yung Lions Den. So, ito na yung parang isang magiting na sundalo na papasok sa kuta ng kanyang kalaban. So, tingnan natin kung ano magiging reaksyon ng mga matatapang na to kapag yung isang Rodrigo Roa Duterte ang humarap sa kanila. Pero siyempre, dahil diyan, medyo naduwag po yung mga kumbaga last minute, biglang bumawi po yung mga taga-TUADCOM at nag-abiso na hindi matutuloy yung hearing. So, ikinancel po nila. Kaya nga ito parang nangyari, parang mga ipis na nagkukumpulan na inisprayan mo ng insecticide, nagpulasan po sila. So, biglang nawala na si Paduano, hindi sumama do sa press conference para i-anunsyo na kinancel po yung hearing na gaganapin sa Miyerkules kung saan dadalo si Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin yung mga palusot ng mga miyembro ng TUADCOM kung bakit hindi matutuloy yung hearing kahit na nag-abiso na si Pangulong Duterte. So parang dito pinalalabas pa nila na itong ni Pangulong Duterte parang ginagamit niya as propaganda
para palabasin lang daw na naduduwag itong mga taga-Tuadcom. So ito, panoorin po natin kung ano ba yung mga naging palusot nitong mga taga-Tuadcom. Commonwealth. Sir, yung si Attorney Panelo kasi yung isa sa mga nag-confirm na pupunta raw po si former President. Tapos, with the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Alam mo, unang-una, hindi naman si Attorney Panelo inimbitahan namin. Di ba? It was the former president ng aming inimbitahan. Unang-una rin, baka nakakalimutan ni Ace Barbers na si Salvador Panelo ang Chief Legal Counsel ni Pangulong Duterte. So, whether you like it or not, dadalo dyan si Salvador Panelo. Siyempre, siya yung spokesperson. Siya rin yung kanyang Chief Legal Counsel. So, siyempre, hindi papayag si Pangulong Duterte na hindi kasama dyan si Salvador Panelo. At the same time, hindi naman kailangan si Pangulong Duterte yung mag-announce or magbigay ng information na siya idadalo sa Quadcom. Siyempre, padadaanin niya sa kanyang mga abogado dahil yun yung mas authorized na magsalita in behalf of the former president. So, natural lang si Salvador Panelo ang kumbaga magbibigay ng information. Katulad ni Atty. Delgra, 'di ba, nung hindi dumalo si Pangulong Duterte, siya yung nagsalita or siya yung nagrepresent kay Pangulong Duterte in behalf sa kanya, 'di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na dahil hindi siya yung imbitado. Whether you like it or not, kailangan nyo i-invite siya kasi pag hindi nyo ginawa yon, malamang hindi dumalo si Pangulong Duterte. Kumbaga, package deal yan. So, dalawang abogado yung haharap sa inyo. Kaya siguro medyo nag-aalangan itong mga taga-Tuadcom dahil syempre, hindi nga sila abogado. Tapos, pag-uusapan dyan, yung mga issue ng EJK. Malamang sa malamang, mas puro batas yung pag-uusapan. So, medyo dito, matatamimit sila. Kaya dito parang binibueltahan niya lang dito si Panelo na parang out of context naman. Na dahil daw sa hindi lang daw imbitado si Panelo, parang hindi dapat si Panelo yung magsasalita. So parang gusto nilang mangyari. Si Pangulong Duterte mismo yung mag-announce sa siya i-attend nung hearing. And we were informed that the lawyer or the counsel of the former president, where we also received letters from the law office of Attorney Delgra. Yun lang yung hinihintay namin na information. So kung social media, wala akong pupunta. Kung nagtatawag kayo ng mga vloggers, parang disrespect yan sa atin dito sa sistema ng ating Wow, disrespect daw para sa kanila yon. What a big word, disrespect. Pero kung yung mga karapatan ng mga resource person na ini-invite nyo na hindi naman sumasang-ayon sa script na gusto ninyo, tinatanggalan nyo ng respeto. Tapos kayo pa yung may lakas ng loob na sabihin yung disrespect yung ginagawa nung ni Salvador Panelo na i-announce niya through social media. Kasama na yung social media. Siyempre, para mas marami yung makaalam na si Pangulong Duterte ay pupunta sa Quad Committee. Para hindi lang yung, kumbaga, hindi lang kayo yung nakakaalam. Kasi parang gusto nyo mangyari rito, llamado kayo kagad pagdating sa crowd kasi gusto nyo, kayo lang yung nakakaalam. Ayaw nyo yung, kumbaga, tinatanggalan nyo yung pagkakaroon ng home court advantage, parang ganun sa basketball, di ba? Na, siyempre, kapag may home court advantage ka, medyo mas malakas yung loob mo, yung kumpiyansa mo, nandoon. Pero siyempre, kung ikaw wala sa home court mo, medyo andyan yung kalaban mo yung buong crowd, medyo mababawasan yung yung tawag dito, yung kumpiyansa mo. So parang ganoon ang gustong mangyari rito nitong Quadcom na wag na i-announce sa social media para at least sila lang. So makuha nila yung home court advantage. So kumbaga hindi yun pinayagan ni Pangulong Duterte through Salvador Panelo na gamitin yung
forum ng Kongreso as home court advantage. So nagtawag ng ibang halimbawa ng ibang audience 'yon. Nagtawag ng ibang audience si Salvador Panelo para at least maging patas. So magkaroon ng neutral, magkaroon ng kumbaga 50-50. Mawalan ng home court advantage yung mga Tuadcom. At the same time, siyempre makakuha pa ng ibang suporta si Pangulong Duterte. Invitasyon. Do not invite in the social media. Kung gusto nyo, sumagot kayo, sulatan nyo kami. Diba? Sulatan nyo kami kung kayo ay pupunta. Hindi yung sa social media kayo magsasalita. Of course, we appreciate the fact that pupunta ang ating dating Pangulo dahil yun naman po ang request ng ating mga kasamahan sa Quadcom, no? Na magkaroon ng talakayan, magkaroon ng palitan ng idea tungkol dito sa usapin sa EJK at usapin sa drugs, no? Na kung saan ay centerpiece ng kampanya ng ating dating administrasyon. Kaya nga gusto sana nating marinig mismo mula sa ating dating Pangulo kung ano yung mga kasagutan na kanyang ibibigay dun sa mga tanong na pinaghandaan ng ating mga Quadcom members. So, wag po nating I noticed also that there are several comments from the vloggers of I don't know which camp is that, no? Saying na wala pong naduduwag dito. Ganito ho, para ho malinaw. Sa 21 meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos ng 21, let us know kung kailan kayo pwede. Because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho So ngayon hinabaan na nila yung notice. Yan naman yung kasi yung unang request ni Pangulong Duterte nung time na una siyang nag-abiso na a-attend siya. So nagbigay ng short notice yung Quadcom. Siyempre, kumbaga galing ng Metro Manila ng Manila si Pangulong Duterte, then bumiyahe siya papuntang Davao. So pagdating niya ng Davao, doon niya lang na-receive yung invitation ng Tuadcom. So siyempre, sabi nga 'di ba yung consideration nga dahil nga sa edad ni Pangulong Duterte, siyempre yung pagod sa biyahe hindi kakayanin ng katawan niya. Plus, siyempre yung entourage niya, yung security niya, lahat yan sagot niya. Sagot niya yung budget niyan. So kaya hindi ganun kadali na parang gusto nyo ora-orada. So ngayon, gagamitin nyo ngayon yung mahabang panahon para sa pag-invite si Pangulong Duterte para siyempre, kumbaga rito makapag-practice pa sila. May pagkakataon pa sila na magamit lang as an advantage yung mahabang panahon na gugugulin para doon sa darating na hearing. So, pabor naman yon in both parties. Pero syempre, alam niyo yung si Pangulong Duterte, ibigay na natin yung konsiderasyon na dahil nga sa edad niya, hindi ganun kadali. Buti sana kung pare-pares kayong magkakasing edad kayo na kahit nga magkakasing edad kayo pero dumaan kasi bilang presidente. Napaka-stressful ng trabaho. Kaya ang sabi nga ni Pangulong Duterte before, 'di ba? Hindi niya maintindihan bakit maraming politiko ang inaasam yung pagiging presidente. Napakalit lang naman daw ng sahod. Hindi naman ganun kalaki yan kung tutuusin. Pero siyempre, sa ordinaryong tao, malaki yung sahod ng presidente. Nasa almost 400K yata kung di ako nagkakamali a month. So, pero hindi pa rin daw worth it yung kasi nga buong Pilipinas yung kakargohin mo. Kaya nga di niya maintindihan. Kaya nga 'di ba nung mga nung panahon niya, sinasabi niya na gusto niya na mag-resign kasi nga ang hirap ng trabaho ng pagiging presidente. Pero wala lang siya mapag-iwanan kasi during that time, kay Leni Robredo yung mapupunta yung Pilipinas once na mag-resign si Pangulong Duterte na medyo alanganin siya. Dahil alam niya wala mangyayari sa Pilipinas kapag si Robredo yung umupo. So, no choice si Pangulong Duterte, kailangan niya tapusin yung termino niya. So, kaya nga bumagsak yung katawan niya rito. Kaya nga kung titingnan mo talagang 73 yata siya, 73 years old. So, parang nasa 80 na si Pangulong Duterte. So,
sana yung bigyan din nila ng konsiderasyon yun. Hindi yung gusto nyo ura-urada. So ngayon medyo mahaba yung binibigay nila November 21 daw. So tingnan natin kung sana lang ipagdasal natin na nasa maayos na pakiramdam si Pangulo Duterte para maka-attend dito sa Tuadcom. Mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. And reminder also, as well, Mr. Chairman, as what Chairman Chu mentioned a while ago, that there is a 3-day ruling that are being followed by the committee. So, kailangan po ma-inform din po kami officially. Wag po sana sa social media para at least lahat. Kasi pag social media, you can always deny it, di ba? Pwede kang hindi pumunta, tapos sasabihin, hindi naman formal yon. But of course, kapag ginawa po nating official ang lahat, then ano yan, resibo po yan. So I hope that prior to November 21 hearing, somebody or the lawyer of the former president will write the committee for his attendance. Maraming salamat po. Sir, clarification lang. At this point in time, walang natatanggap na kahit written or digital communication from the camp of former President Duterte na dadalos sana dapat sila bukas? Wala po kami natatanggap hanggang sa ngayon. Ang nakikita lang namin yung mga vloggers. So, hindi ho namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan, kundi tirahin lang itong si Dan Fernandez eh. Kaya yun ho ang aming we wrote to them inviting them. Then we also gave them a notice of cancellation via email, via Viber text messages, and all other forms of communication. Yun lang ho ang iniintay namin. Kung meron hong letter sa amin, wala ho kami natatanggap. At dahil nga po, nung Monday pa, bago po sinabing pupunta si former President sa hearing, sinabi ho yun, na-cancel na namin eh. Di ba? Na-cancel na ho. Bigla hong nasabing pupunta. Hindi naman ho ganun ang proseso. Di ba? Ang proseso, may imbitasyon kami at hinihintay na. So may invitation, kumbaga may communication nung Monday pa. So Miyerkules a-attend si Pangulong Duterte. Nag-abiso kayo ng cancel Monday din. So ibig sabihin, na-receive nyo muna yung communication bago nyo kinancel. So hindi, parang contradicting sa sinasabi ninyo na walang communication or letter na galing sa kampo ni Pangulong Duterte na siya i-attend ng hearing. Malino naman sinabi ninyo, Monday nyo pa kinancel yung hearing. Pero Monday, na-receive nyo na yung communication na pupunta nga si Pangulong Duterte. So doon pa lang medyo may problema na. 'Di ba? Parang ano bang totoong ibig niyo sabihin? Meron ba o wala? Kasi sabi mo meron eh. 'Di ba? Ulitin natin kasi yun ang pagkakarinig ko eh. Ulitin natin. Kaya yun ho ang aming we wrote to them inviting them. Then we also gave them a notice of cancellation via email, via Viber text messages, and all other forms of communication. Yun lang ho ang iniintay namin. Kung meron hong letter sa amin, wala ho kami natatanggap. So wala raw silang natatanggap Malino na malino sinabi niya. Wala raw silang letter na natatanggap pa. Pero tuloy. Dahil nga po nung Monday pa, bago po sinabing pupunta si former President sa dahil nung Monday pa, bago mag-announce si Pangulong Duterte na siya ay pupunta, hearing, sinabi ho yun, na-cancel na namin eh. Sinabi daw, nung na-cancel na nila. So medyo contradicting yung sinasabi ni Congressman Ace Barbers dito. So ibig sabihin, meron pa rin communication. Hindi pwedeng sabihin walang communication. Kung Monday pa lang, na-cancel nyo na at nalaman yung merong communication, kung talagang gusto ninyo, dahil nga gigil na gigil kayo, lalo na si Paduano, kung alam niyang siguro kung talagang meron, malamang hindi papayag si Paduano na i-cancel yung hearing. So, ibig sabihin lang dito, talagang mukhang umiiwas o may iniiwasan muna kayo bago doon sa pinaka final showdown. Kumbaga lalabas ito, final showdown na to dahil
Kumbaga baka ito na yung una't huling beses na a-attend si Pangulong Duterte ng TUADCOM hearing kung matutuloy man. So siguro hindi nga talaga preparado o siguro iniisip nila na hindi na a-attend si Pangulong Duterte sa TUADCOM hearing na yan. So hindi na sila nakapag-prepare. So unaware sila, unprepared sila, binulaga sila ni Pangulong Duterte na siya a-attend ng TUADCOM hearing. So nasira yung diskarte nila kaya no choice na sila, kailangan nilang panindigan na i-cancel yung TUADCOM hearing. So, sino ngayon ang natatakot? So, sabihin nyo kay AB Paduano kung sino yung mas natatakot. Tanungin nyo na lang muna siya kasi si Pangulong Duterte susugod sa kuta ninyo, dyan sa kubol ninyo para kumprontahin kayo pero kinancel nyo. Di ba? Kasi sabi nila, rules daw nila yon na bigyan daw ng 3 days notice. So, alam naman natin sa English nga, 'di ba? In every rules there's always exemption. So, being a former president, siguro pwede naman ibigay kay Pangulong Duterte yung excuse na yon. So, pwede naman siguro siyang bigyan ng consideration para lang mapagbigyan yung pagdalo niya diyan. Isipin nyo lang hindi ganun kadali kay Pangulong Duterte ang bumiyahe dahil nga sa edad niya. So dapat bigyan ninyo ng kortesiya. Unang-una siyempre, isa pa, senior citizen na si Pangulong Duterte. Di ba yan nga yung laging natin, nasa batas natin na bigyan ng kortesiya yung mga senior citizen. So dahil senior citizen si Pangulong Duterte, dati pang presidente, so nararapat lang na bigyan siya ng konsiderasyon na hindi nyo binibigay ngayon, parang lumalabas, gumaganti kayo, gumaganti o natatakot din na umurong yung itlog ninyo kay Pangulong Duterte. So kayo po, ano po ba sa palagay ninyo? Umurong ang itlog nitong mga TUADCOM congressman na to? Or talagang gusto lang nilang gumanti dahil sa ilang araw o ilang beses na pang-snub ni Pangulong Duterte dito sa TUADCOM. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.